Nung 90s, maraming kabataan na parang sabik pa sila magpatato dahil, bago, hindi pa masyado mainstream, di ba? Naging mainstream na lang ng mga bandang 2008, ganyan. Tapos biglang unti-unting dumadami. Mga bagong pinopost ni Warren ngayon, karamihan mga AI. 1 week, 2 weeks lang pa lang naman. Hindi, pero like, yun ang ano eh. Alam mo yun, merong future na sa ganun. Di ba? Yeah. Describe mo yung mga pinaggagawa mo lately. And then, nakagawa ako ng isa or dalawang video. Pinakita ko pa nga sa inyo, di ba? Oo nga, yeah. And then sabi ko, pwede na itong gamitin pang content. Ikaw, kahit sino kaya, di ba? Nagganoon na rin ang impact ngayon sa music na parang nakakatakot. Na parang gulat ako na parang, Like, paano nangyaring in 1 minute yung in-output neto? Parinig mo yun sa paparinig ko sa'yo, talagang kung ano yung technical at musical at lahat ng mga element na naririnig mo sa mainstream na radyo. Hi, welcome na naman sa isang panibagong episode ng Barber's Cut. At syempre kasama ko ang aking mga fellow barber, si Philbert, si Warren. At syempre meron tayong special guest ngayon, OG. Natin, si Engel. Welcome. Tayo. Tatanungan kami kung kailan dumating. Ako 1996. 96. June 6, 1996. Ako naman June 8, 1996. Ako June 7. June 7. So, 6, 7, 94. Kaso 94 siya. 94. Pero same same timeline, I guess, nung ano. Kumbaga yung Canada na nadatnan natin at that time. Ibang-iba sa ngayon. Di ba? Oo, laking pagkakaiba. So ano bang experience mo noon? Experience ko doon sa pagdating namin. Talagang wala naman talaga kaming pupuntahan na extended family lang yung kinontak namin dito. Bali hipag ng lola ko. So nakituloy kami. Tapos yun, kagaya siguro naman karamihan din sa atin dahil gusto nang makaalis sa Pilipinas dahil iba-ibang sitwasyon, di ba? Pagdating mo dito, yun. Maraming kakaiba na yung nakagalian mo sa Pilipinas na talagang welcome ko. Uy, kain na, ganito. Mala ka ba na ito? Ito, sa'yo. Tapos dito parang, dahan-dahan lang paggamit dyan. Kasi walang libre dito sa Canada. Yun agad na maririnig mo. Parang ino-orient ka na agad ng mga tao dito na. Walang libre sa Canada. Ang naalala ko yung sa snow eh. Pag may nalaglag, huwag kang tutulog. Di ba ganun? Kasi ikaw pa yung mapagbibintangan. Di ba? Parang, yun lang yung merong, kumbaga may culture shock. Huwag mong kainin yung snow, baka inihan. Ganun. Pero bago natin, para mas maintindihan natin ang naging journey mo, no? At mabalikan yan, pakilala mo naman ang sarili mo. Para sa sino si Engel, di ba? Ako si Engel, tiga Malabon. Doon ako ako lumaki, yung kabataan ko. Tapos, nung 90s, ng mga nauso yung mga alternative, yung mga Guns N' Roses, ganyan, mga Bon Jovi. So talaga ako, inspired ako sa mga tattoo nila dahil di kulay eh. Tapos pagka pumupunta pa kami sa Subic, tapos may malaking doon mga bilihan, di ba? Shopping kami. Tapos makikita mo, may mga tattoo shop. Doon ako na-expired na tapos makikita mo yung mga nila, catalog nila. May mga kulay yung tattoo. So, doon ako nag-research na paano gagawin yun, tapos yung paano gawin yung makina. Yun, doon nagsimula yun. Context lang So, I guess ikaw ay tattoo artist ngayon. Yun. Okay. So, yun. Para sa Pilipinas pa pala tattoo artist nga na? Or nagsisimula. Nag-aaral. Doon ako nag-ano. And dito sa Canada ngayon, ito na talaga ang industriya mo. Tattoo artist ka. General laborer din eh. Blue collar tapos slash tattoo artist. Hindi talaga ako masyado nag-focus na kagaya ng iba na. Ako pasundot-sundot lang gano'n kung sino yung gustong
magpatato. Tapos nung 90s, maraming kabataan na parang sabik pa sila magpatato dahil, bago. Hindi pa masyadong mainstream, di ba? Naging mainstream na lang ng mga bandang 2008, ganyan. Tapos biglang unti-unting dumadami. Yan. Ngayon, ang dami na. Pang ano kasi, so si Engel pala, like nakilala ko nga, 90s pa. Alam na kita. Like naririnig ko. Like siguro, 90% ng mga tattoo sa mga Batterson Wilson or mga Pilipino dito, mga tito, mga unang tattoo nila, si Engel lang nagtato. Yun yun. Tapos magugulat ka na lang ngayon. Sabi nila, uy, gumagawa ka pa rin ba? Nagtatato ka pa rin ba? Tinatuan mo ako 20 years ago, 25 years ago. Tapos makikita ko, oo nga no, tattoo ko nga yan ayos pa yung kulay, ayos pa yung linya. So at that time, kasi hindi mo nakita as full-time work at that time, di ba? Hindi, kasi nung mga panahon na yun, iilan-ilan lang ang mga shop. Wala akong talaga mapapasukan dahil may hawak ng talagang motorcycle club Yung mga tattoo shop bawal ka magtayo. Pagka nagtayo ka, naririnig ko na noon na kailangan sarado mo yan kasi pupuntahan ka agad ng motorcycle club, tapos sabihin nila, bawal ka dito, mag-business ng ganyan. Dahil sa amin to territorial pa noon. Tapos unti-unting na iiba. Karoon na sa ganun pala yun. So sila pala yung mga ari ng ganun. Hari talaga. So sindikato. Kasi maliit lang ang downtown Toronto noon Kayang-kaya nilang sakupin Yan, tama. Ang unang-una maririnig mo noon, Way Cool Tattoos. Way Cool, yun nga. Yun lang ang alam kong tattoo shop. 90s, ang tagal nilang naghari. Talagang parang within 15 years. Tapos die down na dahil tumatanda na rin yung iba. Wala na sigurong member na gusto magpatuloy. Yan. I'm curious lang ako. Ano yung pinakahuli mong tinato? Anong art? Anong storya? At sino? Mga istorya. Siguro sa mostly ornamental Yung gusto ng mga taong magpatato Yung beauty, yung ganyan. Yung saan parte? Lilet. Saan parte? Saan parte? Sa likod ng tenga, ganyan. Babae, lalaki? Babae. Ang parang 80% siguro ang kliyente ko, female na collector ng tattoo Pero nung 90s, nung nagsimula ka, ano yung pinaka-usual na mga tattoo na tinattoo mo? Yung mga nauso yung tribal na pinauso nung isang Pilipino na nag-apprentice siya kay, kalimutan ko na yung pangalan, yung tiga LA. Pero ang pangalan niya, Leo Sulueta. Nasa Detroit siya. Hanggang ngayon, mayroon pa rin siyang tattoo shop, Spiral Tattoo, sa Detroit, Michigan. Siya yung nagpauso ng mga Borneo tribal, yung mga malalaking mga spike, tapos mga ganun. Kasi usong-uso nga yung dati mga tribal na mga kinover up na nila ngayon. Kasi may mga kaibigan nga ako tribal, yung mga tattoo dati. Tapos yun, na cover up na kasi nga nagbabago na yung like gusto ngayon di ba? Yung bali dekada generation by generation. Noon, nagsimula ako magtattoo sa shop ng ang mga pinatatato ng mga tao, mga Tasmanian Devil, ganyan. Tapos yung mga tribal nga, yan. Tapos siyempre, karaniwan yung butterfly siya rose Yun na yung pinaka-traditional. Tapos yung mga dragon. Yun si Ed Hardy, ang naging mentor nung Leo Sulueta. Kung titignan nyo, kahit na research nyo sa Google. Tapos, ang ko kasi, ang style ko sa tattoo, parang fine lines. Dahil single needle ako nag-umpisa 1993 nung nag-uumpisa ako. Tapos ang mga ink pa wala talagang tattoo ink. So talagang mag-improvise ka lang. Nag-aaral ako sa Pilipinas ng engineering. Tapos nakita ko yung mga kulay ng Staedtler, na mga Rotring. Iba-iba kulay. So ginamit ko. Pero hanggang ngayon, 30 years after, yung pa rin ang kulay. Okay pa rin? Okay pa rin. Hindi ko alam kung toxic yun dahil... So hindi mo alam kung okay ba yun? Siguro okay naman dahil hindi naman siya 30 years later. Tapos andyan pa rin. Hindi, yun nga kasi feeling ko nga yung culture na yan, yung mga nauso yung mga LA Ink na mga palabas. I think dun talaga alam mo, yung mga
Miami Ink, Yeah. mga ganun. Dun sumabog yung tattoo eh. Tapos talagang regular na, accepted na. Kasi dati, dapat adult ka eh, di ba? Bago ka magpatato eh. And then sa process mo naman ng, sa learning mo, kasi last episode, yung previous episode, no, nakwento niya, may tinatuan siya na baligtad, like mirror, kasi ibang karakter. Ikaw, meron ka bang parang, learning na parang medyo... May mga ganong pangyayari, totoo eh. Dahil nangyayari, na-stencil mo na, tapos nagawa mo na, pinakita mo na, tapos later, makikita na lang ng client na, bakit ganon? Baliktad. Pagka tumingin ako sa salamin, tapos hindi mo na rin isa mapapansin. ganun din. Okay. Totoo eh, dahil siguro yun pa yung tinatawag na human error. Dahil yung machine nag-give up, di ba? Minsan nag-shutdown. Hindi ko rin ma-explain kung paano nangyayari yun. Ganun. Hindi mo maintindihan yung letra eh. Sometimes kapag titignan mo sa mirror, yung mirror perspective, tama. Pero Okay, pag pero titignan mo yan, wala. Lalo na kung hindi yung English letters na familiar tayo, may iba symbol halimbawa Chinese, Japanese, mga Cyrillic, spelling kung ano, error. 'di ba? Parang mahirap nga na, 'di ba? Na Pag parang yung mga incheck, yun mga incheck na letra. Yan, maraming maraming controversial dyan sa incheck dahil iba, papabasa nila sa Chinese na tao sabihin nila. Oh, mali yan dahil isang kudlit lang isang linya lang ang mawala. Iba na katulad nung nabalitaan niyo kay Rihanna, di ba? Nagpatato siya na parang ang bigkas ng mga incheck. Parang barbecue ata or grill or something. Yeah, mahirap. Pero nauso yun, yung Chinese character. Ganun din, mga 2000 no? 90. Kaya na-imagine ko na yun. Pero, at that time kasi, na hindi pa, yun nga, mga taga-Batters, lahat yun. Kasi Batters ako lumaki na mga nagpatato kay Engel. And nakilala ko rin kasi siya, tapos, hindi kita kilala nun. Nakilala ko yung kapatid, kasi ka-school namin, yung kapatid niya. okay. So, nagda-drums, tapos yun. And then nung pumunta ka dito noon, may pamilya ka na or dito ka na nagpamilya or Nung pupunta kami dito, bali, madali pa kasi ang immigration nun. Pagdating mo, hindi ka na kailangan yung working permit or no. Yeah. Automatic, permanent residence ang pamilya mo eh. Kasama ko nanay ko, tatay ko, tapos dalawang kapatid. Bali, 5 kami. Permanent residence. Parang napakadali ng process. so dito ka na lumaki, kumbaga. Or ilang taong ka ba noon? Nung mga 96 o 9? Ako, teenager na ako dumating dito. Tapos, syempre, yung mga barkada mo sa Pilipinas. Dito kasi, hindi na siguro ako nakapagbarkada. Panay tropa na lang dahil sa mga kliyente ko na naging kaibigan mo. Tapos, bat yan pagka nakikita mo sa labas. Ganyan. Pag sinabi mong teens, ilang taong ka noon? Mga 18? Mga ganun? More than 15 na. More than Okay. 16. So, adult na. Okay. Yung adult. And pamilyado ka na ba ngayon? Or Pamilya, may pamilya. Okay. Malalaki, may anak na rin? Or Isa-isa anak. okay. Malaki na rin siguro. 15 years old na yung anak ko. So yun, parang nami-mirror mo ba yung sarili mo na alam sa panahon, 15 ka dumating dito o 16, tapos ngayon yung anak mo is parang ikaw na. O nakikita. Pero iba yung syempre yung culture ngayon, di ba? Yung iba na yung ginagawa nila. Siguro naisip ko rin kung nung 90s na yung technology natin ngayon na may camera tapos may telepono, social media. Ganun na rin siguro tayong katalino kasi madaling yung information ngayon noon pupunta ka ng library para mag-research. Para mag-internet. Di ba? O mag-internet. Tapos nauso pa yung mga, yun yung pumasok yung mga chat. Yung Friendster, ganyan. ICQ. Nakakausap mo na yung mga kaibigan mo sa Pilipinas. So excited ka nang makausap sila, ganyan. Ibang-iba nga yung time na yun sa ngayon. So ano pa yung mga nakikita mong parang struggle ng mga bagong dating dito ngayon? Ang struggle dahil sa iba na yung immigration. Pero during pandemic, nung dumating sila dito, madali dahil, biruin mo, nagkaroon ng open work permit yung mga estudyante. Tapos online ang trabaho nila.
post-pandemic na pala yun dahil pagtrabaho na sila kulang lang hours. Pero ngayon, marami ng mga choices. Hindi katulad nung araw na parang ilan lang ang mga investment tapos ilan lang ang mga trabaho makikuha mo. Kaya nga. Karamihan talaga factory. Ah. Pupunta ka talaga sa malayo, magta-travel ka mga 2 hours, back and forth, ganyan. So hindi din unang mga naging trabaho mo? Oo, ganun din. Sa akin. Pero unang-una, dishwasher eh. Yan ang madali ba din hanapin eh. Dahil yun ang kailangan ng mga restaurant. Maraming restaurant. Kasi at that time, yung panahon natin na dumating dito, kahit panahon natin na parang halimbawa yung mga bagong dating tapos nasa office na kaagad na nagtatrabaho, parang unheard of di ba? Parang hindi mo maririnig na usually dadaan ka muna sa butas ng karayom. Fast food ka muna, tapos yung mga dishwasher nga, yung mga ganun, yun muna yung tatrabahuhin mo. Pero ngayon parang mas madali na naging transition nila sa mga trabaho. Kaya I think yun din ang advantage ngayon ng mga bagong Filipinos na dumarating. Diba? Oo, totoo yun. Dahil, kagaya sabi mo, diba, yung mga IT, yung information technology, madali sila makakuha ng trabaho dito dahil ginagawa na nila sa Pilipinas. Tapos pagka nakuha sila ng kumpanya, yun nga, yung sabi mong transition, madali na silang ma-hire ng mga malalaking kumpanya. And ang growing pa ngayon is yung content, di ba? So parang lately yun yung na-realize namin. And si Warren, mga bagong pinopost ni Warren ngayon, karamihan mga AI. 1 week, 2 weeks lang pa lang naman. Hindi, pero yun ang alam mo yun, merong future na sa ganun. Di ba? Yeah. Describe mo yung mga pinaggagawa mo lately. Curious lang ako. Kasi lately, nagtitingin lang ako sa Facebook. Alam mo naman ako, gusto kong aralin or gusto kong itry, yung ganun. Lately, ang nagpapakita sa post ko, puro AI. So, curious lang ako. Paano kaya to? And then, tinignan ko, okay, ito yung pala yung application. So, sabi ko, okay, matry ko nga 1 month subscription. So, pinaglaruan ko lang. And then, nakagawa ako ng 1 or 2 video. Pinakita ko pa nga sa inyo, di ba? Oo nga, yeah. And then sabi ko, pwede na itong gamitin pang content. Kasi ang struggle ng mga kadamihan, kasi paano ka mag-isip ng content? Kailangan mo pa ng parang, gumawa ng istorya, i-video mo pa. Or i-video mo, tapos i-edit mo. Kailangan mo i-edit mo pa yung mga ganun na bagay. So, sabi ko, teka lang, pwede na itong gawin content. At saka, hindi na, late na ako kasi ang dami na ng AI na lumalabas, right? So, wala lang, gumawa lang ako ng character, gumawa lang ako ng idea. 2 minutes generate na, gawa na yung istorya. Right? Even though 8 seconds lang yung duration, pero enough, di ba? Parang enough na. So, sabi ko, na-curious lang ako. Sige, continue ko nga to. So, yun, try kong mag-build ngayon ng followers and stuff. Ang ano lang dito, no? Ang unknown. Kasi ang daming pagbabago pagdating ng mga monetization, pagdating ng mga platform, pagdating ng yung control ng mga usual platforms, Facebook, YouTube, mga ganyan, na paano kaya kung dadating ang point na hindi naman i-ban or i-demonetize or i-identify dahil sa batas, halimbawa, o kung ano mga regulation, ang anything na AI? I don't think so. Hindi, kasi isipin mo, sa sobrang bilis na ngayon at quality, photorealistic, ganyan, pwede talaga mag-gere, pwede mag-away, pwede mang-scam. Okay, ang ganda yung sa'yo, comedy, music, di ba? Pampa-entertainment, great. Pero same technology yun na pwedeng mag-cause talaga ng conflict, misunderstanding, fraud, at scam, di ba? Na parang hindi na malayo. May mga gumagawa na ngayon. Minsan, makikita mo sa X, di ba? Sa social media na galit sa ganito kasi shinare yung ganito. Nasabi niya ganito. Na talagang 100% yung boses, yung mukha, lahat. Yung pala, AI yung part doon or alam mo yun. And na-manipulate na. So, hindi ako magugulat na parang pwedeng magkaroon ng regulasyon
or censorship or something para sa mga ganong use na hindi na parang 'di ba na Problema ng ano yan? Problema ng kung sino man ang magre-regulate. Pero I don't think yung mga social media platform ang magwo-worry mga sa mga ganyan. Mga bansa ang mag-worry. Well, yung ano, kung sino yung government nila, yung mga policy maker nila, yung mga ganun, yun ang problema nila. Yeah. Yung kasi ang number one ang gusto ng social media is viewership. Right? So, I don't think they will ban AI. Yun ang mag-generate ng viewership nila. Bakit mo ibaban Revenue yun, right? nila. Yeah, yun ang revenue nila. So, bakit mo ibaban yun? Actually, kapag mag-upload ka ng AI-generated content sa either TikTok, Facebook, or Instagram, madedetect niya na AI. Pero you still have to like put AI-generated to. Hindi, ang sa akin lang more warning kasi alam mo napakaganda and ang masakit dito halimbawa mangyari na 3 years later ikaw o kung sino man ay mag-suffer ng same fate ng halimbawa ay Mga news. halimbawa news o writer halimbawa lang again, inevitable di ba na parang imagine mo 10 years ago pinag-aral mo yung anak mo or yung anak mo gusto maging sport journalist sports writer halimbawa no talagang lahat ganto sa school kanda utang-utang ka ganto ganyan. And then fast forward ay biglang yung industriyang yon ay talagang wala na, hindi na like irrelevant na, parang calculator nandiyan na yun. Parang ngayon is sobrang agang stage na like pwedeng may mga disruption na mangyari na parang yun lang iisipin may lang mga na pamangkin akong pinagsabi yung mga ganyan. Like pag-isipan mo kung ano yung papasukin mo kapag mag-aaral ka. It has to be IT related or else may iwanan ka. Unless na lang mag-labor job ka or hindi naman labor job. IT, like trading, yung trade. Yung trade, yung mga ganun, yung mga fundamental na kailangan. Alam mo yun? No, I think nga sa ngayon wala nang ang fundamental na lang na kailangan talaga ay healthcare, doktor, yung mga trades, skills talaga. Ano yung mga legal? Wala na yun. Wala na abogado. Sa palagay mo, mapapunta na yung ano yun. Sa ngayon ha, ay mas matalino na ang AI. Yeah. Nakakaintindi na. Yun ang sinasabi nila na kagaya ngayon may mga nagmamonetize ng ano lang, nag-generate lang sila ng AI. Yeah. Gagawa lang sila ng sentence. Parang yung sa Meta, sa Facebook. Yeah. Diba? Be-verify ka lang, babayad ka ng $20 sa subscription. Tapos sasabihin mo lang kung ano gustong gawin ng AI. So everyday meron kang my day. Tapos yun, makikita mo yung mga viewers, so doon ka na kumikita ng pera. So mabalik tayo diyan sa sa sinasabi mong AI. Kagaya rin yan ng consumer saka seller mga buyer, 'di ba? Ngayon, nawawala na narami na nagsasara mga store. Nung 20, 30 years ago, pag sinabi mong Yonge Street, talagang bumaba ang tao dahil ang dying store kabilaan Queen Street, di ba? Ngayon, pumunta ka sa downtown, wala nang panay kainan na, ganyan. Tapos, ang makikita mo, mga Japanese, Korean, Chinese. Kumbaga sa yun naman sinasabi ko na yung Amazon o yung mga AliExpress, Shein, so nawawalan talaga ng So nag-iiba yung consumer, kumbaga, nag-iiba. Yung mentality ng consumer dahil pero mo pagpunta mo sa telepono mo, kita mo na agad yung bibilin mo. Tapos may pre-return pa. Minsan dadali mo na nga lang sa post office, sila na magpapackage. Yun ang pinaka-convenience, di ba? Hindi ka na mamamasahe. Yeah, kaya nga nagsarado na yung mga The Bay, lahat ng supermarket, lahat ng department store. Ito yung isipin niyo, it's industrial revolution ngayon. Kumbaga meron tayong mga phases dati na from from horses horses to locomotive to yung mga advanced technology, throughout ages, yung mga ganyan. AI, blockchain, yung mga ganyan is a revolution, right? Pero nga, maraming talagang may iba. Madami mo wala. Kaya advance ka kasi dati siguro totoo na trabaho ang
magpasuso ng baka. Halimbawa, na talagang parte. Or Manually. may mga manual na talagang, parang yan na talagang na-eliminate kasi nung halimbawa, na-invento yung, halimbawa, sa kotse na lang, yung gulong. So, baka dati may nagtatrabaho, nagtatabas lagi ng mga kahoy na bilog. No, na completely na Hindi, siguro sinasabi mo pa yung sa industrial revolution. It is, yeah. Maganda dahil kung i-risk mo yung health mo bakit hindi ka gumawa ng robot na iroy mo, gahawak ng chemical. Pagkatapos, noon, talagang kailangan nila tao dito dahil kukunti pa tao. Kaya every 10 years, iba-iba pinapapasok nila kasi aging population, di ba? Gaya ngayon. Within the last 3 years, ang dahil nilang pinapasok mga estudyante dahil aging population nga, di ba? Yeah, aging pero decline pa rin. Parang ganun yung latest na natin. Ang kaibahan kasi nga, dati, nagkaroon ng revolusyon, no? Pero nakip nila yung mga creative na element 'di ba? Kung nagteatro ka dati, theater ka pa rin. Okay lang, hindi naman apektuhan Musikero ka dati, nagkaroon ng revolusyon, musikero ka pa rin Hanggang ngayon, Pero yung ngayon dahil sa AI, yung parang sinapawan na niya o talaga ang laki ng epekto niya sa creative na mga industriya. So pagdating sa yun na nga lang sa pagsusulat, pagdating sa paggawa ng musika, pagdating sa pagpinta, pagdating sa paggawa ng pelikula, pagdating sa yun ang dating untouched yun ng mga revolution. If anything, mas lalo pang ang naging accessible lalo pang ang yun ang parang completely ibang branch na parang naapektuhan ngayon ng technology kumpara sa ibang centuries ago na Naiintindihan ko yung sinasabi mo, kagaya na lang ng Nelvana. Noon narinig ko yan mga 20-30 years ago dito. Yung gumagawa ng mga animation. Talagang manually, pinipinta nila sa isang film, tapos pinukuha nila ng camera. Tapos dumating yung naging digital, naging computer animation, which is sumabak din ako doon. Pero ang hirap pumasok dahil talagang patayan, 24 hours, kailangan mong gumawa. Dahil isang movement pa lang, mag-spend ka talaga ng hours. Tapos, 5 minutes rear, mag-spend ka ng 3 months, ganyan. Pero nung dumating na yung mga technology na kailangan nilang mag-archive na lang mga galaw, so gagawa na sila ng character. Naniniwala ako sa sinasabi mong yun na pwedeng palitan. Kagaya ng Nelvana, wala na Talagang totally AI computer generated na mga cartoon Hindi na ginagawa ng manually. And ang sinasabi ko is hindi lang sa pinapaltan na kasi pinapadali ang trabaho. Ngayon talaga parang nawa-wipe out yung, halimbawa na lang sa music production na pinakita ko sa inyo. Like, hindi ako makapaniwala na ang progress na ng AI sa music field ay kung paano na ang progress ng AI sa ChatGPT dati pag nagsusulat ka. 'Di ba ngayon, kumbaga, pag sinabi ko sa iyo, lahat tayo may gumagamit ng mga AI na ganyan. Oo, kaya ko gumawa ng isang article. 'Di ba parang ngayon tanggap mo na 'di ba? Ikaw, kahit sino kaya, di ba? Na gano'n na rin ang impact ngayon sa music na parang nakakatakot. Na parang nagulat ako na parang, Like, paano nangyaring in 1 minute yung in-output neto? Parinig mo yun sa paparinig ko ay talagang kung ano yung technical at musical at lahat ng mga element na naririnig mo sa mainstream na radyo. Na hindi mo talaga, nalampasan na nyo yung point na, AI Alam mo dati, di ba, nung mga bago AI, magpapagenerate ka ng mga picture. Alam mo, di ba? Nung bago pa lang yung mga ChatGPT, yung mga Sora o ano man. Ngayon pa rin naman, di ba? Nagpapagenerate ka pa rin ng mga pero dati, images. Nung bago, alam mo na peke ito Alam mo na AI. Hanggang ngayon pa rin naman. Ngayon, meron nang hindi na. Pero ngayon, talagang hindi mo na ma-distinguish ka nun. Ito, music. Ginawa niya ng ilang 1 minute. 1 minute. So, nag-describe ka lang kung anong gustong gawin. Tapos, yan ang ginawa niya. Tapos, sasabihin mo pa kung ano yung subject. Tsaka prompt din. So, sa like regularly, around 20 years ago nung nag-start ka na mag-record. Kasi ako, ako sa music, sa production. So, parang,
itong level ng ganito ay ano yan eh, meron nang na-break na barrier na And it just get Yung barrier na yung sinasabi mo. Totoo yan eh. Nakaka-relate ako ngayon. Tungkol sa tattoo industry na lang. Na nagsisimula pa lang ang tattoo eh. Talagang nandyan yung acetate film na kailangan mong mag-drawing talaga manually and then tapos uukitin mo ng cutter. Isa-isa. Para magawa ka ng stencil. Tapos dumating yung machine na thermal copier nung 70s na technology na gagawa ka ng picture tapos parang ipapasok mo doon, gagawa ng stencil. Ngayon, pwede mo nang gawin sa computer mo na yan, ganyan, kagaya ng music na ginawa nyo. So iba-iba, tapos sabi mo, ibahin mo lang yung wings, ibahin mo yung itsura. So ang dahil nang bibigay sa yung images. Tapos ngayon, ang pinakamadali pa, lalagay mo na sa Procreate, tatanggalin mo yung gagawin mong outline. Yun, wala, meron ka ng stencil. pero ang malaking kaibahan dito is halimbawa sa industry ng tattoo ay pinabilis niya. Ang impact ng AI, ng technology na ganyan ay okay, may mga na-eliminate siyang process. Pero end of the day, tao pa rin na magtatattoo eh. Sure, baka dati 5 araw bago talaga ngayon. Hindi naman araw, kumbaga oras. Half an hour siguro kung magdodrawing ka. Tapos i-stencil mo pa manually. So another 10-15 minutes bago ka magawa ng stencil. So pinabilis. Pinabilis. Pero mas ngayon, sophisticated na siguro. Mas okay. Paano mo ba ilalagay na talagang totoo na yung kunyari, realism. So talagang yun na, iyan sa'yo. Pero ang sinasabi ko kasi dito, ito is hindi lang hindi pinabilis. Ang sa epekto sa ibang industriya, sa ibang art, sa music or halimbawa sa video, hindi lang pinabilis, pinaltan. Yun yung kasi ang analogy ko dito ay ito is completely pinaltan niya eh. Yung need sa producer, yung need sa lahat ng mga element na usual na kailangan mo para mag-record ng ganyan. Hindi lang a matter of dahil sa AI, ang bilis na ngayon kasi digital na ngayon. Or dati kasi from nagtatype ako sa typewriter, naging computer, so may undo, may backspace. Grabe yung jump sa ibang art, sa ibang field. Pero that's just the beginning. Like, yun nga, nakakatakot na wala pang yung 1 year. Yung mga ganito, AI video creation, audio creation, yung mga ganyan. Like, na-replace na niya yung talagang, yung, kumbaga yung trabaho or at saka na, yung process. Yung process mismo. Pero you'll see probably within not too far, yung tattoos, baka mamaya may 3D printer na. Sinubukan nila na diba? gumawa ng isang makina. Tapos, ipiprint may mga needle doon. Pero hindi. But it will just get kailangan ng creative It will just get or laser. Maybe later on, laser wise, right? Like let's go to parang Tesla automated, wala nang driver o yung mga ganun na bagay. So, hindi mo na kailangan yung mga ganun na like siguro mawawala rin yung mga trabaho. Totoo. So, nga siguro kasi sa tattoo, dadating yon pero hindi pa kayo nasa susunod na parang chopping block. Darating na araw yun. Siguro kung gagawa sila ng robot o ngayon meron na mga remote na mga nag-surgery, di ba? Like kung kaya ng mga talagang nag-ooperate ng sa utak na talagang nanometer talaga. Mangyayari, pero at least yun nga nandun pa kayo. So parang seal screen na lang next time. Nandun ba? Parang hindi na yung need na tataan. Hindi, kasi kung kagaya ng surgery, di ba? Nagagawa nila yung pag-stitch. Eh di sa tattoo, magagawa na rin yung totoo, no? Parang, lalagyan na lang ng anesthesia para hindi masyado masaktan. Usong-uso na ngayon yun. Pag kunyari, backpiece ka. So gagawin nila na 16 hours. Meron sa bedside mo, merong anesthesiology. Monitor ka, nibigyan ka ng anesthesia. Tapos, after 16 hours, meron ka ng backpiece. Tapos ang gumagawa na. Ilang araw pa babalik-balikan yun, di ba? No, by session. Diba? Hanggang ngayon naman din. Kasi ibira lang naman nakaka-afford nung magbayad ka ng 30,000-60,000 para sa anesthesiology. Di ba? Para
ma-monitor ka o wala kang pain. So, Pero ito, tanong ko, ano ang ano ang roadblock kung bakit instead na sa tattoo o technology ng arm robot na ganyan, ay parang yung i-sticker na lang sa'yo pero permanent, same look or same pero permanent din, no? Bakit hindi? Yung parang hana. Parang sa'yo mismo ipilit. ba yun? Yung parang sticker ba? so Bakit sinasabi hindi mo, pumapatok makina yun? ang gagawa? Hindi, maski tao. Parang may Parang Kasi nga, gamot, parang gamot. ganun Yes. kadali nga, ganun kadetalye na, hindi katulad nung na pagka-drawing mo, titignan mo yung picture o maghahanap ka ng mga reference bago mo i-drawing sa papel, tapos gagawa ka ng stencil. Ngayon, nandun na sa screen Tapos yung screen na yun, napadali nga yung process dahil Pero bakit Paglabas, instead na kailangan pa ng Instead tattoo na artist, i-needle, kumbaga i-stick na lang. i-stick na lang kasi may special chemical doon na visually same effect. Forever ding nandun, pero hindi nakakailanganin ng tattoo artist. So, bakit hindi na-develop yung ganun? Hindi na tattoo yung baga, silk screen na Parang ganun. sinasabi niya dahil Kasi kung para sa customer, Sinasabi ko- ang gusto ko ay mayroon akong artistic expression na dito sa likod ko na kung ano mang symbol yon. So parang ang ibig sabihin ba nun ay talagang merong something dun sa needle na nagpe-penetrate sa'yo versus, gusto ko lang may picture dito ng Santo Niño na permanent. Sabi nga, hindi na tattoo. Hindi na tattoo yun. Kasi Yeah. kung isipin mo, kung i-research mo yung meaning ng tattoo, talagang embedded ng needle sa... Hindi, kasi ng nga, ink- yun lang ink ang and way dati para maging permanente. Wala silang technology, walang chemical, walang knowledge sa mga ink na mga ganyan. Pero sinasabi ko ngayon na sobrang high-tech na Pero wala pa rin. pero hindi mo nakikita na parang dadating ang araw na Darating instead yun, man. na, Yung kagaya ng sinabi mo, parang nakarelate ako doon sa sinabi mo na yung doktor o surgeon. Nakagawa sila ng sophisticated na arm na nakakahawak ng needle, nakakahawak ng scalpel. Biro mo kung gaano ka-precise yun. So mangyayari pala talaga. Yun ang Oh, yeah. theory ko. Dahil pero sa akin mas madali yung sticker lang. Sa akin mas madali laser. Oh. Ang laser, hindi rin. Kasi bawat Oo. guhit mo, Pwede ba Saka remote? kulay. Saka Tattoo. Yung mga tattoo artist sa Pilipinas. May ganun. Kasi ang surgery, ganun nga ginagawa ng mga surgeon ngayon, di ba? nasa Nasa China. Tapos kabilang nasa room. Germany yung ino-operate. Totoo. Hindi, yeah. Mayroon ng mga AI Pero at least na nandun pa kayo. Kayong mga tattoo artist na gano'n. Doon pa kayo sa dulo. Kumbaga music. Ang mga delikado ngayon, yung mga nasa music, mga nasa designer, illustrator, Illustrator Ah, ang yeah. nawala. mga Totoo. accountant, mga legal clerk, Ay, yung mga Kasi nagagawa na yung mga, sa mga involved sa mga like yung mga administration, yung mga trabahong ganun. translator, nagtatranscribe, copywriter, Yeah. yung mga ganyan. Yan yung sinasabi nagagawa kong hindi lang pinadali, pinaltan. pinalitan. Kasi for example, ChatGPT lang, yung mga talagang mahirap intindihan na problema or maintindihan na yung mga fine print or yung mga yung mga Pag-describe. yung mga meron silang sometimes mga sulat doon na Copyright. Mga fine prints. mga fine prints, mga gano'n. Explain mo sa akin kung ano yung mga technical at saka yung Kaya mga na legality, ChatGPT. yung mga ganito na. Explain niya as So, yung layman talaga na Tama. na Malaking summary. tulong nga talaga. Kagaya ngayon, yung diba? gano'n, like, Picture lang, lalagay mo sa Google. Tapos explain na sa'yo, ganito, itemize na. Yung x-ray Eto, mo, ayaw maniwala sa doktor mo, di ba? may second opinion. Second opinion na totoo nga. Merong mga tama nga ng mali ang lalo dito madalian, di ba? Ako sumakit tuhod ko, in x-ray ganito, wala nakita. Hindi ako maniwala. Pero wala, yun lang sabi. Tapos pag bibigay sa'yo yung film, pwede mo i-upload sa Exactly. computer, tapos bibigyan ka ng second opinion. Tama. Tapos ngayon mako-confuse ka na, ba't yung sinasabi ng doktor, ganito, okay lang to. Tapos dito sa AI na, ba't ganito, posible. Tapos yung mga nararamdaman, nagtutugma doon sa binabasa mo. like yung sa sasakyan ko lang lately, dinescribe ko lang yung issue. Talagang lumabas na, itemized na. Pinakita niya yung mga possible cause of Yung possible cause. No? And yan ang maganda diyan kasi dahil sa AI, halimbawa sa automotive, sa mga mekaniko, napa-fast track, no? Na makakatulong pa actually yan sa mga mekaniko, hindi yung
sila yung napapasama kasi parang tanga sila, hindi nila ma-figure out, di ba? So masaya customer, di ba? Mas mabilis. Hindi ka iba. Saka Yung hindi ka na nila maluloko. Oo. So okay na progress yan. At saka hindi pa naman kumbaga, hindi pa naman siguro kaya magpalit ng gulong ng AI, 'di ba? So, Or magpakalit ng makina. So okay pa yung Well, darating na yung panahon kagaya sa tattoo na gagawa sila ng robot arm na kukunin yung I'm sure, rims yeah. tapos Kaso bibili mangyayari lahat pala talaga, no? So, pupunta ka sa isang facility, papalit ako ng winter tire. Robot na yung magpapalit. Tapos parang nasa production line na yung kotse mo, nasa conveyor, robot na arm na. Kasi alam na, matter of time lang, wala nang kotseng may makina. Okay? In 10 years, lahat ng kotse sobrang basic na may motor, as in parang remote control at battery. Parang So pagdating sa pag-maintenance, like Baka sa North America or sa ano lang, pero hindi sa Pero ibang nangyayari na yun. mangyayari Hindi yun, sa ibang inevitable. bansa. Man. Sa San Francisco, Eh, yung sinakyan namin na na Waymo. Waymo? Oo, Waymo. Wala talagang driver. Ano lang, panay stick lang. hindi, pero Nakikita mo. sinasabi kasi ni Philbert, ma-obsolete na yung mga makina, yung mga ganun. Kasi, Obsolete. Inevitable. Inevitable. hindi, yun yung Matter of because talaga. Well, dito na lang sa isipin Canada, mo yung sinasabi na 2030 consumption bawal na. ng energy at saka electricity. Combustion engine. Ano? Oo. Sabi na 2030. Iba pa rin kasi yung oil. Pwede mo kahit saan, makabili ka sa ibang bansa or something, yung mga import. Pero yung electricity na gano'n, mas complicated yun, man. Kailangan I yung think- consumption ng mga data center. Isipin mo pala yung mga data center or yung blockchain. Like, comparison pero sa... ang wag mo i-discredit na every year exponential ang nagiging optimization ng energy draw. Hindi, ng energy mga plus computer. yung data center ang kailangan mo dyan. Kasi computerized right? Kailangan mo ng data center. No, I mean, battery, ang saan para saan? At saka energy. Electricity. Kung baga, kailangan mo na nuclear. Yung sinasabi nila, kailangan mo na battery. nuclear. Kaya nga sinasabi, di ba sabi nung sa US, di ba? Hindi pwede mangyari yung parang dream ni Elon Musk na papalitan niya lahat yung mga sasakyan. Maging electric. Kasi hindi pa sila cut off sa power consumption. So kailangan pa nila mag-build ng mga nuclear plants para suportahan lang yung idea ng ganun. No, I don't think so. So isipin mo sa mga ibang bansa na wala pa silang comparable sa energy, not even energy sufficient sa mga lugar. I think same way na hindi mo ma-imagine na may bansa ngayon na walang cellphone at internet, ganun na magiging revolution na mas magugulat ka na anywhere ngayon sa mundo is may internet. Not everybody has Pero kuryente. alam mo yung mga binibuild nila ngayon na mga modern city, 'di ba? Kanya-kanya. Nakita mo ba yung meme na yung si Elon Musk, meron siyang city na binibuild, tapos sila Peter Thiel, sila Bill Gates. Yun ba, titira ka ba sa ganun? Like kung may capacity ka? Yung sustainable. Oo, kasi ganun. Pati yung sa Saudi. May tawag sila dyan. Yung line. Society. Nakita ko rin yun. So yung Saudi gumagawa, si Elon Musk may ginagawa rin yata somewhere, tapos si Bill Gates may ginagawa rin somewhere na city na futuristic. So yun ba ang way? Para... Kung isipin mo, bakit sila nagpe-prepare ng mga ganito? So sino yung mga taong lalagay nila doon? Ano talaga ang mangyayari sa mundo? Mga 1%. Diba? Pero yung sinasabi niyang electricity, kagaya na lang na itong 2 weeks ago, Toyota naglabas na ng hydrogen fuel engine eh. So tubig na. May iba. Tubig na. Kahit saan ang source. I think Tubig. too late na ang hydrogen. Given sa scalability ngayon at saka sa reality, nasa sun ang talagang energy eh. So I think again, kung titingnan natin ang history ng Toyota sa prediction nila in the last 20 years, nahuli sila sa bandwagon ng EV. Parang kasi there's other sources of dati energy. pa nilabas yung hydrogen. Ang problema, Toyota rin, Mirai. Problema, napakamahal. At saka yung practicality ba? So may hydrogen engine na dati. Mga anong year yun? 10 years ago. 50s, Meron pa nga nagsabi, Pilipino nag-invento niyan eh.
So, Yun ang Pinatay hindi, pero regardless, invention ng Pilipino. yung practicality at saka scalability. Tubig power. Yung sustainability, Yun ang yung problema. hydrogen engine, madali ang source dahil tubig lang. Hindi tubig eh. Kailangan mo ng Pero yung process, yung process, oo. So parang proseso mo yung tubig. pagdating sa electric, fully electric, ang pinaka maganda talaga, unlimited ay sun. Kaya nga solar. Kaya nga actually ngayon mahal lang, pero hindi concept, ang dami na sa US yung solar ng Tesla. Nilagyan nila Ang napakagandang solusyon kasi hindi lang solar panahon pa ni kopong-kopong yan eh, 'di ba? Ang Katulad kaibahan nung- ngayon, yung solar na ngayon ng Tesla, okay, yung panel nila sobrang efficient, yung output nun nai-store sa battery. Ng And then kotse. yung battery, well, kung ano, same technology, okay, kung ano man battery yun, so dahil nga smart na, so literally off the grid ka, ikaw na nga binabayaran, ikaw na nagsusupply sa grid. And ito ang sinasabi kong sustainable, na pwede mo talagang bilhin So kung okay ka na 20 years ang return of investment kasi mahal Okay, so kung ano mo yung masitipid mo, mga 20 years bago ka Sino maka-afford nun? No. Hindi pa Finance- affordable ngayon. No, I think affordable. Ang tanong dito ay Hindi ko ma-afford. no, like $40,000. Oh. Like, Kahit na no, wala. para sa roof, kung ikaw may bahay, Oh. hindi siya, like, again, pa-finance mo naman yan, di ba? And wala kang, Nangyayari na rin yan power. nangyayari na rin sa Pilipinas yung solar roof. Ang problema Panay is yung battery solar na. technology. Kaya kumbaga halfway lang. Ang problema is solar roof ka, naggabi. Hindi efficient ang battery Kagaya na storage. sabi mo, di ba, na-store yung power. So pagka may store ka ng power, gagamitin mo ng gabi. Sa umaga, nagcha-charge ka. Exactly. Ganun ang Yun ang sustainability. sustainable. Ang sa Pilipinas nung dati is parang lang sa umaga. Meron Kasi ka. hindi enough. Pag sa gabi naman, ang kaya lang i-power isang TV. So hindi magandang para yung effort mo na naglagay ka ng panel na ganito, gumastos ka tapos sa gabi isang TV lang, Tsaka ventilador siguro. tsaka ventilador. Importante yun. Oo, Kailangan diba? mo sa Pilipinas Yun ang Wala kang kaibahan ventilador. sa technology Wala na akong ngayon. TV, basta may ventilador sa Pilipinas. Kasi ang dahil namang huni ng May nagsabi pa doon. Maglalagay ng windmill. Windmill. Kung walang hangin. Oo, nangyayari yun, di ba? Yung sabi nung senator pa si Bongbong Marcos. Nandun sa Ilocos, di ba? Sabi, si Nino yung Ninoy. presidente. Kung walang hangin. Wala hangin. Kung sinasabi mong mag-i-store nga, mayroon siyang storage, yung battery And hindi to mismo. concept. Like marami na ang may ganito. And end of the day, ay mas makakatipid ka and mas hindi ka magre-rely sa grid. And ikaw ang binabayaran. Ikaw ang nagko-contribute. Kaya nga sa may part ng Texas, Sa totoo hindi to lang, concept. Like, Hindi dapat yung energy issues ng mga nakadamihan. Like for example, kasi ang dinidescribe mo parang individual Individual nga yung sinasabi. Pero Yung, sinasabi, mas smart ngayon ang sa enterprise solution nila. Kasi ganun hindi, yung battery ang na sinasabi ko, malalaki. ang solution, ang daming solution nga yung hindi na dapat as an individual na No, para meron nga. mag-i-invest ka. Of course, like, meron. ang daming sources yan. Yung sabi mo, sun, power. solar, thermal. Individual. Dapat yan No, hindi na Individual. dapat yung parang kasi Hindi generalized. given yun. sa laking monopoly kasi ng oil. Wala akong sinasabi. Di ba? Diyan na nagka-problema. Kaya nga feeling ko, maganda nga mag-reset. Okay na yung mga ginagawa ng mga bagong city na ganito. Kasi nakakapag-reset sila. Sa mas efficient. Kaysa yung ngayon na, halimbawa, magandang city nga, Toronto, populated na, tapos magbibuild ka from here, parang ang hirap eh. 'Di ba? Parang ang hirap para sa sustainable na future na ini-imagine natin. Pero kung isipin mo, naka-enclose yung city na yun, katulad na lang ng line. Saan sila kukuha ng tubig? Okay, mayroon silang reservoir. So, re-recycle nila yung tubig na yun. May mga filtration sila para maging drinking potable water ulit. Tapos, yung potable water na yun, pagka bumagsak sa sink, panghugas naman. Tapos, yung mga nasasala nilang mga solid, nagiging lupa. So, nagtumutubo naman ngayon. May movie Pwede, yan eh. no? May movie yan eh. Pero kailangan mo i-reset. May movie I think yan eh. Doon mo palalakihin yung mga tao para maging katulad ng Truman Show. Di ba?
Kailangan ng gera. Ang ano dito, yung mga pelikula yung one- para nagiging totoo talaga. Yeah, yung mga sci-fi. Yung movie, yung parang, I think, ilan lang ang tao napili. Like, nag-orbit lang yung sa Earth yung look, ano nila. Parang ano, yung Mga elitist. yung mga hindi sikat yung ano. And then yung ano niya, yung mission niya is that kailangan niyang anin yung anak niya. Nagkasakit eh. AI lang ang makaka-cure. Recent? Na Hindi, matagal na. So, pumunta siya sa doon, and then yung mission nga niya is that in-overwrite niya yung AI. So, lahat yung mga robot na parang doktor na robot, na-unleash niya lahat yung mga tao ngayon sa Earth, na-cure na. Dahil available sa kanila. So parang yun ang nakikita ko in future, saka yung mga dinidescribe mo sa akin eh. So Tsaka alam mo yung, future, yung movie nga dati na alam mo yung Matt Damon pala si Matt Damon movie na yun. yung meron kang counterpart. Yung halimbawa nung lumaki ka tapos nagbigay ka ng DNA. So pinalaki rin nila dun sa parang factory. Tapos, pag nagkasakit ka, kukunin nila from there, di ba? Yeah, yung stem cell, di ba? Naka-frozen. Ano ba yun? Anong movie yun? Nakalimutan ko na. Pero yeah, I think slowly nagiging Terminator. Yan. Lahat naman kasi ng ginagawa ng Hollywood. Kumbaga, yung future na yun, yung future pala makikita mo, mangyayari kaya yan. Pero ngayon, nakikita na natin yung nung 80s, yung pinalalabas noon, nung 90s, ginagamit na natin ngayon, nakikita na natin ngayon yung mga pinalalabas ng Hollywood. Pagka gumawa kasi ang Amerika o ang Hollywood, yun na yung future. Yun yung makikita mo. Katulad na lang ng Eagle Eye kay Will Smith. Talagang lahat camera sa street. Which is safe naman talaga kung isipin mo. Diba? Alam mo kung nasaan yung anak mo. Tapos may mga GPS. Noon, takot na takot pa siya dahil ang daing mata sa kanya eh. Dahil kahit saan siya magpunta, makikita siya eh. Pero ngayon, nagagamit ng tao, maganda pala ang outcome dahil biruin mo, safe yung anak ko, safe tayo, tapos makikita mo yung kung ano yung ginagawa. May ibang part na nakakatakot din. Like, halimbawa sa Black Mirror, I'm sure maraming advantage ang technology tulad din sa pelikula, pero yun na, minsan nakakatakot din. Nakakapraning na pwede ring tablahin ka. yung movie pala Elysium. Elysium. Hindi ko pa napapanood. Yeah. Oh, ganda. Bago yan eh. Paki-send So, na para natin. Ang ginawa niya, rewrite niya yung AI. Hindi, napanood mo ba yun, di ba? Napanood ko na. At saka yun nga, ang Yung mga may robot sinasabi kang mong babae na nani, halimbawa, or caretaker mo na biruin mo Pwede. Spielberg na yung mga hindi maiiwasan. Talaga maraming hindi maiiwasan dahil yun na nga yung gustong mangyari ng karamihan. or maaring iba aksidente, or iba deliberate, no? Iba talagang merong masamang mga espiritu or mga pagnanasa. Ganon talaga. Hindi, okay, yung maid niya, yung magandang babae, yung Megan Fox. Megan Fox, 'di ba? Robot Imagine yung mo. maid niya. Tapos binanata niya pero talaga mukha talaga eh. Nandun na tayo eh. 'Di ba? Nakikita ko Silicone, minsan sa Temu, yung mga Silicone. yung mga silicone iba na, may motor na eh. Totoo, no? Tsaka yung meron parang abs. Pinusot nila. Tapos parang silicone. May abs na sila eh. Kaya yung mga mukha, di ba na balita pa noon yung mga mukha ni Trump, yung mga opisyal. Biden, di ba? Pagka nilagyan. Oo. Pero yun, hindi conspiracy kasi may napanood ako, unless conspiracy din yun, na dati siyang ex-CIA ba o parang sa na sinasabi na talaga may mga mask daw. Oo, dati. Totoo, babae pa ha, na again, unless sobrang May nakita akong documentary nga na part talaga matagal yun na, ng noong intelligence ay yung pag-deploy or ng yun, peke, ng mga double na nakamaskara na maloloko ka. Tapos napapanood natin sa movie dahil ginawa ng Hollywood. Tapos nagagawa na ngayon in real life. Yun ang gusto ng mangyari ng Hollywood, di ba? Parang tinatanim na sa utak natin para yun ang mangyari. Oh. Ano na ba yun? Yung Brainwash, gano'n? yung brainwash, pero yung
sinasanay na tayo. Kalimutan ko lang yun. Ang hinihintay ko na lang mangyari sa Hindi yung mo American nakakalimutan mo Pie. yung terminology. Teka, part Baka of... si Pilbert alam niya yung Ano terminology yun, doon warfare yun eh. Yung terminology, warfare yun. Para bang sasabihin na nila sa'yo, yung mangyayari, MK Ultra. or ipapakita nila sa'yo kung anong mangyayari bago pa mangyari sa kadamihan. Kino-condition na parang. Kaya parang Alam mo yun, parang na, kino-condition ka na. Kino-condition ka na. Yung parang, Kinokondisyon na yung utak mo na hindi na bago. oh. Pagka nandyan na, Parang katulad hindi ka na lang ng mabibigla. clone eh. Nung Hindi ka na mabibigla. 90s, nung lumabas yung, ano yung unang clone? Yung Lamb? Yung ano. Si Dolly ba yun? Or something? Si Dali. Di ba? Siguro nga ngayon. Ngayon, ganong karami na ang clone? Ah. Hindi natin alam. Dahil yung DNA. Ngayon, Tsaka pinag-usapan nila yung mammoth, bubuhayin. Di ba? Dapat sa Siberia dahil doon talaga nagsimula. Ngayon may war ang Russia saka Ukraine. So ngayon, dinipat nila, naghanap sila ng bagong location, which is Alaska. Doon nila bubuhayin ng mammoth dahil parang nakakatulong sa environment, yung ecosystem. Yung ecosystem. Makatakot naman yun. Hindi, Jurassic Park na talaga. Pwede, Parang talaga. napanood ko na nga yan eh. Tapos nung binuhay nila, yun pala yung bacteria na yun. Yun yung... Yun yung papatay sa buong Papatay sa buong mundo. mundo. Aray ko, di ba? Posible rin yun na blessing pala na wipe out yung mga woolly mammoth. Kasi nga, paano kung may bacteria Kasi na sila- may certain strand na yun ang grabing kryptonite ng kasi yung humanity. environment nila doon is conditioned sa yung Sa time na yun. sa time na yun. Versus ngayon, kung i-introduce mo yung parang bacteria na yun, hindi tayo... I think nga, Barbero na Katulad nung Last of Us. sa, Diba? sa lifetime natin, mawi-witness Tunggay naman. natin yung unang form ng immortality. Kasi yung consciousness natin is matatransfer sa something, whether sa machine. robot, sa machine, and yung buong consciousness yun, yung awareness nun is talagang immortality in a way. Kasi kung ngayon, lahat ng ginagawa natin sa AI, ina-absorb na niya, inaaral na niya. Machine learning, minaaral na tayo. Alam mo sa... And yung brain activity natin ay kumbaga digital din yan eh. Kumbaga ano lang yan eh, impulses mga ganon. Matatranslate yan sa digital world. So Sa ChatGPT. Nasa machine na. Sa ChatGPT, yung pinakauna kong prompt or tanong or query sa ChatGPT, na-delete ko na sa archive ko. Na-delete ko na yung So, parang nilinisan ko yung mga prompt ko dati. Yung hatch. Naalala ka. And then lately lang, sabi ko, gawa mo ako ng email. Then nakita ko yung parang signature. Nandun pa yung signature. Alam niyo yung position ko? Alam niyo yung position ko sa trabaho? Which is na-delete ko na supposedly lahat yung mga information Nasa archive tabi na, ko. nasa makina. Yeah, so, nasa memory. So, Alam yun, niya, kilala ka na niya. yeah, it really, kapag yung na-try na, nakilala na niya na ako. lalo pa ngayon Right, yung so- mga wearable. Ang next wave, tapos wala na, patay na to mga phone na gantong format. Next wave, wearable, mga glasses na ganto or implant contact Ang lens. dami, Grabe na ang pag-absorb niyan sa information mo. Ultimo yung retina mo, yung mga ganyan. Alam na niya. Nako-convert lahat yan. So, mas makikilala ka na inside out. Yeah. Sa sa prompt ko sa ChatGPT, kadamihan, hindi ko na tinatanong or dinidescribe. Yeah, alam Hindi ko na dinidescribe. Lumalabas Alam na ako. niya. Hindi, yung prompt mo, sasabihin mo, yung mga parabang, meron akong bagong idea, katulad ng dati. So yung dati, is that yung past na ginawa mo dati. Right? Ganun na ako mag-prompt. Hindi ko na i-describe kung ano yung gusto kong gawin. Lumalabas. Alam na niya, Alam na niya. yung gusto kong gawin. Yung mga past prompt ko, for example, ito yung description. Like, yung pag-generate ko nga sa AI video. Nag-generate na ng kusa. Dati, kailangan kong i-prompt talaga, yung tama yung prompt, yung description, yung scene, yung movement nila, yung camera shots, yung mga ganon. Ngayon, kapag magpo-prompt na ako, I have a new idea, parang gano'n, I have a new idea, ganito yung gusto kong character, ito yung outcome. Pero gayahin mo yung dati kong scene at saka dati kong, yung mga description. Yun na yun. Ganun ka na ngayon mag-prompt. Alam na yung, hindi mo na kailangan i-describe yung mga information dati na ginawa mo. Alam na niya. So, nakakatakot. Anong platform yung Hindi, ChatGPT. ChatGPT. Hindi ko pa na kasi nagagamit. Pero yung i-try mo yun. mga estudyante ngayon, yun ang palaging ginagamit. Yeah. Kasi pagka magre-research sila, katulad ng anak ko, may project sila, may research sila. Pero mo, ang dahil na lumalabas. Pero sa kanya, ang kagandahan sana ko siguro, sinusulat niya sa papel
Kasi chinecheck ng mga teacher. So may input pa rin na manually Yeah. yung mga estudyante. Ah. So hindi katulad noon na pupunta ka ng library para kumuha ng libro. Mahanap po. Ang dami mong libro sa unahan mo. Tapos kukunin mo to. Ayun, nasa isang platform na lang. Nasa iPad na lang. Yeah. So yun po ang aming future. Hopefully, okay naman. Basta manalo lang tayo sa loto. Anyways, maraming salamat, Engel. Saan ka ba makikita ng ating mga viewers? Sa Instagram mismo, ang palagi kong ginagamit na platform yung at ENGLEZURC TATTOOER. Bali, dalawang account ko. Yung isa may underscore. Okay. So yun, maraming salamat at marami kaming mga natutunan. Maraming salamat din sa pag-imbita sa akin. Ayan. Ayun, magkita-kita lang ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cut.